pinakamasakit na pagtataksil ang galing sa taong tinawag mong asawa. Habang agaw buhay si Sarah sa operating room, masayang nagdiriwang si Nico sa bisig ng kabit. Pabigat lang ang basahang yan, katawan lang niya ang silbi, asik ng lalaki. Ngunit nabigo silang patayin siya. Mula sa abo, babangon si Sarah upang maningil. Paano niya dudurugin ang mga taong pumatay sa kanyang anak at umagaw sa kanyang dignidad? Huwag kang mag-alala sa bata, Nico. Isang maliit na sakripisyo lang yan para sa kinabukasan ng ating pamilya. Isang aksidente sa hagdan o maling gamot lang ang kailangan at mawawala rin ang sagabal na yan. Ang mahalaga, makuha natin ang kailangan ni Shaira mula sa babaeng yan. Isang hamak na mananahi lang siya na galing sa kung saan, dapat lang na magpasalamat siya dahil binigyan mo siya ng apelyidong Bilyarta. Ang tinig ni Doña Jacinta ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng mansyon, walang bakas ng pag-aalinlangan habang binibigkas ang bawat salitang tila, mga patalim na sumasaksak sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng madilim na silid, nanigas ang buong katawan ni Serafina habang nakasandal sa pader. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang marilag na Filipiniana na gawa sa pinong tela ng pinya, ang regalong inilaan niya para sa kaarawan ng kanyang biyenan. Magdamag siyang hindi natulog, tiniis ang hapdi ng kanyang likod at ang pamumula ng kanyang mga mata para lamang matapos ang masalimuot na pagbuburda ng mga bulaklak ng sampagwita sa laylayan ng damit. Ramdam niya ang init ng sariwang dugo na lumalabas sa kanyang hintuturo, bunga ng ilang beses na pagkakatusok ng karayom sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ngunit ang pisikal na sakit na yon ay walang-wala kumpara sa tila paghinto ng mundo sa kanyang narinig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na tila yayanig sa kanyang buong pagkatao. Pilit na itinatanggi ang katotohanang ang asawang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ang buhay ng kanilang anak ay katuwang sa isang madilim na balak. Hindi nakagalaw si Serafina nang bumukas ang pinto at lumabas si Nico, ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong proprotektahan siya hanggang sa huling hininga, ay tumingin sa kanya ng walang kahit anong emosyon, walang gulat, walang pagsisisi. Tanging ang lamig ng isang estranghero ang makikita sa mga matang dati ay puno ng init. Lumapit si Nico at kinuha ang damit mula sa nanginginig na mga kamay ni Serafina. Tila isa lamang itong basahan na walang halaga. Tumingin si Nico sa kanya at nagsalita sa isang tinig na punong-puno ng pekeng pag-aalala. "Sarah, you look tired. Pumunta ka na sa kusina at ihanda mo ang tsaa para sa mga bisita. Hayaan mo nang ang mama ang mag-asikaso sa damit na ito. Shaira will arrive soon and we need everything to be perfect." Sa loob ng kusina, habang ang ingay ng mga tawanan at salo-salo ng mga elite ay umaaling-awngaw sa malawak na bulwagan, nakatayo si Serafina sa harap ng kumukulong tubig. Ang bawat usok na lumalabas mula sa takure ay tila sumasalamin sa kalituhan at bighating bumabalot sa kanyang isipan. Nakita niya mula sa malayo kung paano ipinagmalaki ni Doña Jacinta ang Filipinianang gawa niya sa harap ng mga bisita habang nakangiting sinasabi na ito ay regalo mula sa mabait at mayaman na si Shaira Montemayor. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila mga sampal na dumudurog sa kanyang dignidad bilang asawa. Siya ang gumawa, siya ang nagdusa, ngunit ang iba ang umani ng papuri. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa sahig, ngunit agad niyang pinunasan ng mga ito nang marinig ang yabag ng kanyang asawa. Pumasok si Nico sa kusina. May dalang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Naging malambot at puno ng lambing na tila walang nangyari kanina sa loob ng silid. "I'm sorry, Sarah. Alam kong nahihirapan ka. Uminom ka muna nito para makapagpahinga ka na. At ang baby natin. You need to be strong for our family. Okay?" Hinaplos ni Nico ang kanyang pisngi. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon
ay tila isang malansang pakiramdam na gusto niyang iwasan. Tumingin si Serafina sa mga mata ni Nico, naghahanap ng kahit isang maliit na bahagi ng pagmamahal na pinaniwalaan niya sa loob ng 3 taon. Nico, do you really love me? Mahal mo ba talaga kami ng anak mo? Ang kanyang tinig ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo na sana ay mali ang lahat ng kanyang narinig. Ngumiti si Nico, isang ngiting kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng lason. Of course, Sarah, you are my wife. Now, drink this. Para sa inyo ito. Dahan-dahang kinuha ni Serafina ang baso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang ang malamig na gatas ay dumidampi sa kanyang mga labi. Sa bawat paglagok niya, tila nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo ay nagsimulang umikot at ang huling nakita niya ay ang malabong figura ni Nico na nakatayo, tahimik na nanonood habang ang kanyang katawan ay unti-unting nawawalan ng lakas. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang malay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hinding-hindi siya iiwan. Hanggang saan ang hangganan ng sakripisyo ng isang asawa at kailan nagiging sapat ang pag-ibig para tapatan ang halaga ng isang buhay? Ang lamig ng silid operasyon ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa balat ni Serafina, isang malamig na haplos na walang bakas ng buhay o awa. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang nakasisilaw na puting liwanag sa itaas ay tila naging isang malupit na titig na nagpapahirap sa kanyang paningin. Amoy na amoy niya ang masangsang na kemikal ng disinfectant na humahalo sa amoy ng bakal, isang palatandaan na siya ay nasa loob ng isang lugar na dapat ay nagliligtas ng buhay, ngunit ngayon ay naging kuta ng kanyang kamatayan. Ang bawat mahina at mekanikal na tunog mula sa makina sa kanyang tabi ay nagsisilbing bilang ng mga natitirang sandali ng kanyang malay, isang ritmo na tila nagmamadali sa paghatak sa kanya pabalik sa kadiliman. Sinubukan ni Serafina na igalaw ang kanyang mga daliri, nais niyang haplusin ang kanyang tiyan upang protektahan ang munting buhay sa loob, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila naging isang mabigat na bato na nakabaon sa putik. Ang epekto ng anesthesia ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang diwa. Ginagawa siyang bilanggo sa sarili niyang laman. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang pagpasok ni Dr. Amado Rivera. Hawak ng doktor ang isang folder na alam ni Serafina na naglalaman ng kanyang hatol. Is she stable? Bilisan niyo. Shaira is waiting sa kabilang room. We need to do this now before the window closes. Ang boses ni Nico ay narinig niya mula sa gilid, malamig at profesional, na tila hindi ang sariling asawa at anak ang nakahiga sa mesa ng katayan. Doc Villarta, are you sure about this? Ang bata, hindi ito makakaligtas kung itutuloy natin ang ganito kalaking extraction? Ang tinig ni Dr. Amado ay puno ng pag-aalinlangan, isang munting sinag ng pag-asa na pilit na kumakapit sa konsensya. Ngunit mabilis itong pinatay ng marahas na tugon ni Nico. Just do your job, Amado. I signed the papers. Ang asawa ko ay may malubhang sakit at kailangang maisalba ang mas mahalagang buhay. My family's future depends on this investment. Don't let your emotions get in the way of a breakthrough. Gusto ni Serafina na sumigaw. Nais niyang isigaw ang lahat ng sakit at galit na namumuo sa kanyang dibdib. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahina at halos hindi mapansing ungol. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang mga mata, bumabasa sa malamig na unan. Nakita niya ang anino ni Nico na lumapit sa kanya. Hindi ito ang asawang humahalik sa kanyang noo tuwing umaga, kundi isang estranghero na may hawak na lalagyan para sa mga organong balak nitong nakawin. Sa bawat paghinga ni Serafina, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng init sa kanyang sinapupunan. Tila ba ang bata sa loob niya
ay nararamdaman din ang takot at naghahanda na sa pamamalam. Nagsimulang kumilos ang mga kamay ng mga doktor sa ilalim ng matitinding ilaw. Ang bawat paggalaw ng mga kagamitang bakal ay nagbibigay ng kakaibang panginginig sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa antok, naramdaman ni Serafina ang isang mahigpit ngunit mabilis na pagpisil sa kanyang kamay. Si Dr. Amado yon, isang lihim na pakikiramay sa gitna ng kataksilan. "Patawad," bulong ng doktor na halos hindi narinig sa katahimikan ng silid. Ang mahaba at walang hinto na tunog mula sa monitor ng kanyang puso ay nagsimulang magbago. Naging isang diretso at malungkot na himig na nagpapahiwatig ng paghinto ng lahat. Habang ang kanyang paningin ay tuluyan ng nilalamon ng itim na tabing, ang huling imaheng nanatili sa kanyang isipan ay ang malamig na likod ni Nico habang papalayo ito. Dala-dala ang kinabukasang ipinalit nito sa kanyang buhay. Ang huling tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan ay naramdaman niyang huminto, kasabay ng pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Maibabalik pa ba ang isang buhay na kinuha sa ilalim ng anino ng kasinungalingan o tuluyan na siyang magiging isang alaala na baon sa limot? 3 itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng madilim at tagong klinika. Ang kanilang mga gulong ay dahan-dahang gumuhit sa tuyong lupa na nagdulot ng paglipad ng makapal na alikabok sa hangin. Walang ingay na nalikha ng bumukas ang mga pinto, ngunit ang presensya ng mga lalaking bumaba mula roon ay sapat na upang magbigay ng bigat sa atmosfera. Ang 3 magkakapatid na Jalbuena, sina Salcedo, Severino at Santino ay naglalakad ng may awtoridad. Ang kanilang mga mukha ay tila mga lilok na bato na puno ng nagbabagang galit. Ang bawat hakbang nila sa semento ay nagbibigay ng panginginig sa sino mang makakakita. Isang tahimik na babala na ang mga lobo ay narito na upang bawiin ang kanilang kauri. Sa loob ng silid operasyon, ang katahimikan ay biglang nabasag nang itulak ni Santino ang pinto ng may gilas. Hindi siya nag-atubili nang makita si Dr. Amado Rivera na nakatayo sa tabi ng malamig na katawan ni Serafina. Hinawinin niya ang doktor nang walang pasintabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang bunsong kapatid na tila isang kandilang malapit ng maupos. "Hindi ko hahayaang mawala ka, Sarah. Not on my watch," bulong ni Santino habang mabilis na kumikilos ang kanyang mga kamay upang muling buhay ng tumigil na mundo ng kanyang kapatid. Ang bawat pagpisil niya sa pump ng oxygen at ang bawat utos niya sa kanyang sariling medical team ay puno ng desperasyon ngunit may kasamang katiyakan ng isang dalubhasa. Samantala, si Salcedo ay abala sa pagkolekta ng bawat piraso ng papel at pagkuha ng hard drive ng mga CCTV. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos upang siguruhing walang ebidensya ng kataksilan ang maiiwan sa madilim na sulok na yon. Lumipas ang mga oras na tila naging mga taon para sa pamilya Jalbuena. Sa isang marangya at pribadong suite sa loob ng Jalbuena Medical Group sa Manila, dahan-dahang nagkamalay si Serafina. Ang amoy ng masangsang na chemical ay napalitan na ng malinis at mabangong amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling lino. Ang unang naramdaman niya ay ang init ng isang malaki at magaspang na kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. "Anak, nandito na ang papa. Ligtas ka na." Bili ang tinig ni Don Santiago ay gumaralgal. Isang tunog na hindi kailanman inakala ni Serafina na maririnig mula sa kanyang amang dati ay tila isang matayog na pader na hindi natitibag. Ang mga luha ng matanda ay dahan-dahang pumatak sa palad ni Serafina. Isang pag-amin ng pagsisisi dahil sa pagpayag nitong umalis siya noon. Sinubukan ni Serafina na magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan ay isang mahina at paos na tawag sa kanyang anak.
Lumapit si Santino sa tabi ng kanyang higaan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na hindi niya maitago. Sera, patawad. Ginawa namin ang lahat. Pero ang bata, wala na siya. Ang bawat salita ni Santino ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa puso ni Serafina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahaplos. Ang kanyang tiyan na ngayon ay bakante na at puno na lamang ng sakit. Ang pighati ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanya. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang balitang dinala ni Salcedo. Iniharap niya ang isang tablet sa harap ng kanyang kapatid. Habang nakikipaglaban ka para sa buhay mo, ito ang ginagawa ng asawa mo. Sa screen ng telebisyon, nakita ni Serafina si Nico na nakasuot ng itim, nakatayo sa harap ng maraming mamamahayag. Ang mga mata ni Nico ay mapula at puno ng luha habang hawak ang isang panyo. Nagbibigay ng pahayag tungkol sa trahedyang pagkawala ng kanyang asawa dahil sa isang aksidente. Ang pekeng paghagulgol ni Nico at ang mga salita nito ng pagdadalamhati ay tila isang maruming dula na pinapanood ng buong bansa. Nakatitig lamang si Serafina sa imahe ng lalaking itinuring niyang mundo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay dahan-dahang nagbago. Naging kasing lamig ng gabing siya ay iniwan sa mesa ng katayan. Ang bawat luha ni Nico sa screen ay tila isang mantsa sa kanyang pagkatao na kailanman ay hindi na mabubura. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang nagbabadya ng isang bagyong paparating. Paano pa magagawang bumangon ng isang babaeng itinuring ng patay ng mundo, habang ang pumatay sa kanya ay malayang lumuluha para sa isang kasinungalingan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malawak na karagatang nagnanais lumunod kay Serafina sa bawat segundong lumilipas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa maliit na pares ng sapatos na gansilyo na kulay asul, ang tanging alaala ng isang pangarap na hindi kailanman magkakaroon ng tinig o pangalan. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang binuo ng may pagmamahal ay tila naging mga kadenang nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Ang hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ay nagdadala ng lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang paalala na sa mata ng mundo, siya ay isa na lamang anino, isang bangkay na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng araw. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at tila walang lakas na pasanin ang bigat ng kanyang pighati. Lumapit siya sa malaking bintana ng ospital na nakaharap sa mga naglalakihang gusali ng Manila. Tumingin siya sa ibaba, sa kalsadang puno ng mga sasakyang tila mga langgam na nagmamadali sa kanilang mga buhay. Ang kaisipang tapusin ang lahat, ang pagnanais na tumalon at hayaang lamunin ng semento ang kanyang sakit, ay tila isang mapanuksong bulong sa kanyang isipan. Ano pa ang silbi ng mabuhay kung ang puso mo ay nakabaon na sa isang hukay na walang palatandaan? Ang kanyang mga daliri ay humawak sa hamba ng bintana. Mahigpit na humawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko, habang ang luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Severino, ang kanyang panganay na kapatid, na may dalang isang itim na folder. Hindi siya nagmamadaling lumapit, hindi rin siya nagsalita ng mga gasgas na salitang nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Sa halip, tumayo siya sa tabi ni Serafina at tumingin din sa labas ng bintana. Kung tatalon ka, Sera, sisiguraduhin kong susunod kaming tatlo. Pero bago mo gawin yan, tignan mo muna ito. Tignan mo kung karapat-dapat ba silang iwan mong masaya
habang ikaw ay wala na. Inilapag ni Severino ang folder sa ibabaw ng lamesa, bumukas ito at tumambad ang mga larawang tila mga lason na pumasok sa sistema ni Serafina. Sa mga larawan, nakita niya si Nico at Shaira sa isang marangyang restaurant, masayang nagtatawanan habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Suot ni Shaira ang isang kwintas na alam ni Serafina na pag-ari ng pamilya Villarta, ang kwintas na ipinangako ni Doña Jacinta na ibibigay sa kanya bilang regalo sa panganganak. Ang bawat ngiti ni Nico sa mga larawan ay tila isang mariing tadyak sa kanyang dibdib, isang kumpirmasyon na habang siya ay nag-aagaw buhay at nawawalan ng anak, ang asawa niya ay abala sa pagdiriwang ng kanyang bagong kalayaan. Ang panghihina sa katawan ni Serafina ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang init, isang panginginig na hindi galing sa lamig, kundi mula sa isang nagbabagang emosyong matagal na niyang kinalimutan, ang galit. Hinarap ni Serafina ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagsusumamo, kundi ng isang matalim at malamig na determinasyon. Kuya, ayoko nang mamatay. Ayoko nang maging biktima. Niyakap siya ni Severino ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako ng proteksyon at suporta. Iyan ang gusto kong marinig, Sarah. We are the Jalbuenas. We don't beg for justice, we command it. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Serafina ang kanyang tadhana. Hindi na siya ang mahinang mananahi na si Sarah, kundi ang bunsong anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo ng medisina na si Serafina Jalbuena. Bago matapos ang araw, isang buke ng mga puting bulaklak ang iniwan sa pintuan ng kanyang kwarto. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang maliit na piraso ng papel na may pamilyar na sulat kamay. Senyora, huwag po kayong susuko. May mga mata pa ring nagmamasid sa kadiliman ng mansyon. Ang sulat ay mula kay Manang Rosa, ang matandang kasambahay na naging saksi sa bawat pagluha ni Serafina sa bahay ng mga Villarta. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na nagliyab sa puso ni Serafina, isang lihim na koneksyon sa kuta ng kanyang mga kaaway. Ano kaya ang itinatagong sikreto ni Manang Rosa na maaring maging mitya ng tuluyang pagguho ng mga Villarta? 6 na buwan ang lumipas nang tila isang mabilis na paghawi ng mga ulap sa kalangitan. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Villarta, ang bawat sandali ay tila nananatiling nakabaon sa isang mapanlinlang na karangyaan. Ang dating silid na puno ng mga tela at sinulid ni Serafina ay kinalimutan na, pinalitan ng mga mamahaling gamit at amoy ng mamahaling pabango na tila nagnanais burahin ang bawat bakas ng nakaraan. Si Shaira Montemayor ay naghahari na ngayon bilang bagong reyna ng tahanan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay nagbibigay ng tunog ng pagmamalaki at pananaig. Tila ba nakalimutan na niya ang dugong dumanak upang makuha niya ang kanyang kinalalagyan. Sa madilim na sulok ng kusina, ang matandang si Manang Rosa ay nanginginig habang hinuhugasan ang mga mamahaling plato. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay tila hindi na makasabay sa bilis ng hinihinging serbisyo ng kanyang mga amo. Rosa, ang bagal mo talaga. Para kang yung dating asawa ni Nico, isang basahang walang silbi na kailangan pang utusan sa lahat ng bagay. Dapat magpasalamat ka dahil hindi kita pinalayas kasabay ng bangkay ng babaeng iyon. Ang boses ni Doña Jacinta ay pumailan lang, puno ng kamandag habang nakatitig sa matanda. Ang mga salitang dati ay ibinabato kay Serafina ay ngayon ay nararanasan ni Manang Rosa. Isang malupit na paalala na sa bahay na ito, ang kahinaan ay isang kasalanan na dapat parusahan. Samantala, sa malawak na silid-kainan, isang mahalagang pag-uusap ang nagaganap sa pagitan ni Nico, Shaira at ng mga magulang nito. Nakasuot si Nico ng kanyang pinakamagandang barong, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapagkumbabang ngiti.
The investment from your family will surely expand the clinic into a world-class hospital, Tito. I have everything planned out. Ani Nico, habang ipinapakita ang mga dokumento ng kanyang mga proyekto. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita at mga pangako ng tagumpay, may isang madilim na katotohanang pilit itinatago ang pamilya Montemayor. Ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang at ang tanging paraan upang maisalba ang kanilang hiya at katayuan sa lipunan ay ang kumapit sa pamilya Villarta na inaakala nilang mayaman. Isang mapait na sikreto ang bumabalot sa silid. Parehong naglolokohan ang dalawang pamilya, nagpapanggap na mayaman upang makuha ang kapakinabangan ng bawat isa. Sa Manila, sa loob ng isang madilim at modernong opisina, pinapanood ni Serafina ang bawat galaw nila sa isang malaking screen. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamahal, ay ngayon ay kasing talim na ng isang kutsilyo. Nakikita niya ang bawat peking ngiti ni Nico at ang bawat mapanuring titig ni Doña Jacinta. Ang bawat impormasyong nakukuha ng mga pribadong investigador ni Salcedo ay tila mga bala na kanyang iniipon para sa darating na paghuhukom. Hayaan niyo silang magsaya sa kanilang palasyo ng buhangin. Bulong ni Serafina sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging galing sa dagat. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang pamilyar na imahe ang lumitaw sa screen. Si Manang Rosa na lihim na nililinis ang lumang makinang panahi ni Serafina sa likod ng bodega. Ang bawat haplos ng matanda sa kalawangin na bakal ay puno ng pangungulila at panalangin. Ang puso ni Serafina ay bahagyang kumurot, isang munting paalala ng kabutihang naranasan niya sa gitna ng impyerno. Ngunit ang emosyong yon ay agad na natakpan ng isang mahalagang balita mula sa kanyang kapatid na si Severino. Isang lihim na ulat ang nakarating sa kaalaman ni Nico noong gabing iyon. Ang kanilang mga utang sa bangko na inakalang mababayaran ng investment ng mga Montemayor ay binili na ng isang anonymous angel investor. Ang buong kabuhayan ng mga Villarta, pati na ang mansyong kanilang tinitirhan, ay hawak na ngayon ng isang taong hindi nila kilala. Sino ang misteryosong investor na ito na tila may hawak ng leeg ng pamilya Villarta? At ano ang kanyang balak sa sandaling malaman ni Nico ang katotohanang sila ay naglalakad na sa bitag ng isang aninong akala nila ay matagal nang nabaon sa limot? Sa loob ng isang silid na puno ng mga naglalakihang salamin at modernong kagamitan, nakaupo si Serafina Jalbuena sa harap ng isang malawak na mesa na yari sa madilim na kahoy. Ang kanyang kasuotan ay hindi na ang simpleng duster na punong-puno ng himulmul ng sinulid, kundi isang eleganteng itim na terno na nagpapakita ng kanyang awtoridad at bagong katauhan. Sa likod ng mga salaming nagbibigay ng talas sa kanyang paningin, ang dating mga matang puno ng luhang nagmula sa pagsusumamo ay pinalitan na ng isang malamig at kalkuladong liwanag. Hawak niya ang isang panulat na ginto. Dahan-dahang itinititik ang kanyang pirma sa mga dokumentong magpapabagsak sa pundasyon ng mundong binuo ni Nico. Kuya, make sure na lahat ng suppliers ng Villarta Medical Center ay titigil sa pagpapadala ng mga gamot at kagamitan ngayong linggo. I want them to feel how it is to be cornered, to feel the desperation of having nothing despite the power they think they have. Ang tinig ni Serafina ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang hatol. Si Severino, na nakatayo sa kanyang tabi, ay tumango ng may paghanga. Consider it done, Sarah. Binili na rin natin ang lahat ng utang ng pamilya Montemayor sa mga bangko. They are technically living in a house that you already own. Hindi nila alam na bawat hininga nila ay may katumbas na halaga na kailangan nilang bayaran sa'yo. Sa kabilang dako, sa loob ng klinika ni Nico, ang atmosfera ay punong-puno ng tensyon at kaba. Nakatayo si Shaira sa harap ni Nico. Ang kanyang mukha ay namumutla at tila nag-a-acting na sumasakit ang kanyang tagiliran.
I need more funds, Nico. Ang sakit ng tagiliran ko. Baka may infection na naman ang kidney ko. You need to take me to a better specialist. Hindi sapat ang mga gamot na binibigay mo. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng reklamo. Isang malupit na kaibahan sa tahimik na pagtitiis ni Serafina noon. Napahilot si Nico sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay pagod at tila nawawalan na ng pasensya. Ang bawat pagreklamo ni Sheira ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya ng maling desisyong kanyang ginawa. Ang pressure mula sa mga suppliers na biglang huminto sa pagpapadala ng stocks ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na unti-unti siyang nalulunod sa isang kumunoy na walang katapusan. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang lihim na pakikipag-ugnayan ang ginagawa ni Serafina kay Dr. Amado Rivera. Sa pamamagitan ng isang tapat na tauhan, nagpadala si Serafina ng sapat na halaga upang mailigtas ang pamilya ng doktor mula sa anumang banta ng mga Villarta. Ang tanging hinihingi niya ay ang katotohanan. Isang katotohanang nakasulat sa mga orihinal na record ng operasyon na pilit na ibinaon sa limot. Ang bawat impormasyong ibinibigay ni Doktor Amado ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na kumukumpleto sa larawan ng pagkawasak ng kanyang mga kaaway. Naramdaman ni Serafina ang isang munting panginginig sa kanyang mga daliri habang hinahawakan ang mga dokumento, isang panginginig ng tagumpay at hindi ng takot. Bilang huling hakbang para sa yugtong ito, kinuha ni Serafina ang isang eleganteng imbitasyon na kulay ginto at itim. The Medical Gala of the Year. Ang nakasulat dito ng may malalaking titik, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ang gumuhit sa kanyang labi. Ipinadala niya ang mga imbitasyong ito sa pamilya Villarta at Montemayor, kasama ang isang personal na sulat na nagsasabing sila ay mga VIP guests ng Halbuena Medical Group. Sa isip ni Serafina, nakikita na niya ang mukha ni Doña Jacinta na kumikinang sa tuwa sa pag-aakalang ito na ang kanilang tiket patungo sa rurok ng tagumpay. Tinanggap ni Doña Jacinta ang imbitasyon nang may labis na kagalakan. Hindi niya napapansin ang tila malansang amoy ng panganib na nakabalot sa gintong papel. This is it, Nico. Sa mismong gala natin, i-anunsyo ang engagement niyo ni Sheira. This will prove to everyone na ang mga Villarta ay hindi basta-basta. Ang tinig ng matandang babae ay puno ng kayabangan habang hinahaplos ang imbitasyon. Ngunit sa likod ng kanyang kagalakan, isang malamig na tanong ang nananatili sa hangin. Handa na ba silang harapin ang multo ng nakaraang kanilang pinatay? Sa sandaling ang reynang akala nila ay naging abo na, ay muling magpakita sa gitna ng liwanag. Ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng vanity mirror ay tila mga bituing nagnanais magbigay ng huwad na ningning sa mukha ni Doña Jacinta. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang bawat butil ng kwintas na suot, isang mamahaling hiyas na binili niya gamit ang perang inutang mula sa mga huling pondo ng kumpanya. Para sa kanya, ang gabing ito ang magsisilbing rurok ng kanyang kapangyarihan, ang sandali kung saan ang pangalang Villarta ay muling itatampok sa pinakamataas na pedestal ng lipunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan habang tinitignan ang sariling refleksyon. Walang bakas ng pagsisisi sa bawat buhay na kanyang niyurakan upang marating ang kinalalagyan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagpapakita ng yaman, maitatago niya ang katotohanang ang kanilang pundasyon ay unti-unti nang nagiging abo. Sa kabilang silid, si Nico ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay may kasamang panginginig na pilit niyang itinatago. Habang kinukuha ang kanyang Amerikana mula sa ilalim ng kama, isang maliit at puting tela ang nahulog. Isang panyo na may burda ng maliit na bulaklak sa gilid. Ito ang panyong ginamit ni Serafina noong huling gabi nila sa mansyon. Ang telang sumalo
sa mga luha ng asawang kanyang ipinagpalit. Sa isang sandali, ang imahe ni Serafina ay tila nabuhay sa kanyang gunita, ang malulungkot na mata nito at ang pagsusumamo para sa kanilang anak. Isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Ngunit agad itong naputol nang pumasok si Shaira na nakasuot ng isang napakagarang pulang gown na tila nagnanais sa gawin ang atensyon ng lahat. "Nico, why are you holding that trash? Itapon mo na yan. Today is our big night. We should focus on the future, not on the ghosts of the past." Ang tinig ni Shaira ay puno ng pagkairita habang pilit na kinukuha ang panyo mula sa kamay ni Nico. Walang nagawa ang lalaki kundi ang bitawan ang huling alaala ni Serafina at sumunod sa bawat kumpas ng bagong reyna. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang pribadong suite ng Halbuena Medical Group, ang atmosfera ay puno ng isang marangal at tahimik na paghahanda. Nakatayo si Serafina sa harap ng isang malaking salamin, pinagmamasdan ng kanyang sarili na nakasuot ng isang itim na traje de mestiza. Ang itim na tela ay tila sumasalamin sa kanyang pagluluksa para sa lahat ng nawala sa kanya, ngunit ang masining na borda ng ginto sa mga manggas nito ay nagbibigay ng mensahe ng muling pagkabuhay. Dahan-dahang hinaplos ni Serafina ang peklat sa kanyang tagiliran sa ilalim ng kasuotan, isang permanenteng marka ng kataksilan na ngayon ay nagsisilbing kanyang kalasag. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging ang isang malamig at matikas na determinasyon ang nananatili sa kanyang mga mata. Lumapit ang kanyang amang si Don Santiago sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. Inilagay ng matanda ang kanyang mga kamay sa balikat ng anak, isang kilos na nagpapahiwatig ng buong suporta ng pamilya Jalbuena. "Anak, ang gabing ito ay para sa iyo. Hindi ka na muling luluha ng dahil sa kanila. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng liwanag na pilit nilang ninakaw." Ang tinig ng ama ay puno ng katiyakan. Ngumiti si Serafina, isang ngiting hindi puno ng galit, kundi ng kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ang katarungan ay malapit na niyang makamit. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang kaluluwa. Ang marangyang bulwagan ng gala ay punong-puno na ng mga elite at makapangyarihang tao sa mundo ng medisina. Ang tunog ng mga pag-uusap at ang ningning ng mga chandelier ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Pumasok ang pamilya Villarta at Montemayor nang may mataas na noo. Inaalalayan ng mga bouncers patungo sa kanilang pipe. Ang bawat bati ng mga tao ay tila nagpapalaki sa kanilang mga ego. Walang kamalay-malay na ang bawat hakbang nila ay bahagi ng isang malaking patibong. Si Nico ay umakyat sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang lahat ng ilaw sa loob ng bulwagan ay biglang namatay. Tila ba ang buong mundo ay biglang nilamon ng isang nakabibinging kadiliman. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong venue. Isang katahimikang nagpapatayo ng balahibo ng bawat isa. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Nico sa gitna ng entablado habang kinakapa ang mic sa dilim. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, isang malamig na tinig ang pumailan lang sa buong sound system. Isang tinig na pamilyar sa pandinig ni Nico. Isang tinig na akala niya ay kailanman ay hindi na niya muling maririnig. Sino ang nagsasalita sa likod ng kadiliman? At anong katotohanan ang nakatakdang ilantad sa sandaling bumalilik ang liwanag? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at balot ng kadiliman ang buong bulwagan, isang mitya ng liwanag ang biglang sumiklab mula sa itaas. Isang maliwanag na spotlight
na tumutok sa malaking pintuan sa dulo ng pasilyo. Ang pagbukas ng pinto ay dahan-dahan at marangal, at mula sa anino ay lumabas ang isang figurang tila nagmula sa isang panaginip na naging totoo. Pumasok si Serafina, hindi bilang ang mahinang babaeng itinulak sa hukay, kundi bilang isang reynang muling nabuhay mula sa sarili niyang mga abo. Nakasuot siya ng isang itim na traje de mestiza na kumikinang sa bawat pagtama ng ilaw. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pulang alpombra ay puno ng grasya at kapangyarihang tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo para sa lahat ng nakasaksi. Sa likuran niya, ang kanyang tatlong kapatid na Jalbuena ay naglalakad ng may matikas na tindig. Nagsisilbing mga bantay ng kanyang muling pagbabalik. Ang mukha ni na Doña Jacinta at Shaira ay sabay na nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanilang katawan ay biglang tumigil sa pagdaloy. Ang kislap sa mga mata ni Shaira ay napalitan ng isang matinding takot, habang ang mga kamay ni Doña Jacinta ay nagsimulang manginig ng marahas, sapat na upang malaglag ang baso ng champagne na hawak nito, na lumikha ng mantsa sa kanyang mamahaling gown. Si Nico, na nakatayo sa gitna ng entablado, ay napaatras ng ilang hakbang. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuan at ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na martilyo na bumabayo sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng asawang akala niya ay matagal nang nabaon sa limot. Dahan-dahang naglakad si Serafina patungo sa entablado. Ang bawat elite ng lipunan na dati ay humahamak sa kanya ay kusa ngayong humahawi at yumuyuko bilang paggalang sa pamilya Jalbuena. Nang makarating siya sa harap ni Nico, pilit na iniabot ng lalaki ang kanyang nanginginig na kamay, isang desperadong pagtatangka na hawakan ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. "Sera, ikaw ba talaga yan? Buhay ka." Ang paos na bulong ni Nico. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri nito sa kanyang balat, isang malamig at matalim na titig ang ibinalik ni Serafina. Hindi niya hinayaang madungisan ng kataksilan ang kanyang pagkatao. Inagaw niya ang mikropono at sa isang boses na malinaw at puno ng dignidad, binigkas niya ang mga salitang dumurog sa huling kuta ng pag-asa ni Nico. "I am not just your victim, Nico. I am Serafina Jalbuena, and I am here to collect everything you stole from me." Sumigaw si Doña Jacinta mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hinaluan ng kahihiyan. "Walang hiya ka. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Kung hindi dahil sa pamilya Villarta, wala kang pangalan. Isang hamak na mananahi ka lang na pinulot namin sa putik." Ang bawat salita ng matanda ay puno ng kamandag, pilit na ginagamit ang moralidad upang takpan ang kanyang sariling kasalanan. Ngunit isang mapait na tawa ang dahan-dahang lumabas mula sa mga labi ni Serafina, isang tawang puno ng pighating naging lakas. "Bayad na ako, senyora. Bayad na ako sa bawat patak ng dugo at sa buhay ng anak ko na kinuha niyo." Sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi na ang mga larawan ng engagement ang nakita ng lahat, kundi ang mga dokumentong nagpapatunay ng malubhang krimen, ang pekeng death certificate ni Serafina, ang mga medical records na nagpapakita ng sapilitang ekstraksyon ng organo, at ang isang malinaw na video sa loob ng klinika kung saan maririnig ang pagpaplano ni Nico at Shaira sa kanyang kamatayan. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulungan ng pagkasuklam mula sa mga bisita. Ang bawat ebidensya ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpabagsak sa pamilya Villarta sa harap ng buong mundo. Nagsimulang magwala si Shaira. Nagsisigaw na ang lahat ng yun ay gawa-gawa lamang. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makapagsinungaling sa takot na bumabalot sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga malalaking pinto ng bulwagan
ay muling bumukas ng malawak. Ang mga lalaking nakauniforme ng pulis ay pumasok ng may mabibigat na hakbang. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang lumalapit sa entablado. Isang puting papel ang iniharap ni Salcedo Halbuena sa harap ni Nico, isang warrant of arrest. Ang katahimikang muling bumalot sa silid ay tila isang mabigat na kumot na nagbabadya ng isang katapusang hindi na nila matatatakasan. Sa gitna ng pagkawasak ng kanilang mundo, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Paano mo babayaran ang isang utang na hindi pera ang katapat, kundi ang kalayaan at dangal na kailanman ay hindi mo na maibabalik? Ang bawat hibla ng katahimikan sa malawak na bulwagan ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa pamilya Villarta, habang ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang idinidikit sa mga pulso ni Nico. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mapagpanggap na mundo. Wala nang bakas ng pagiging matikas na doktor sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang nagmula sa takot at hindi sa pagsisisi. Sarah, please, talk to them. I know I made a mistake, but it was for us, for our clinic. Mahal mo ako, di ba? Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang maruming himig na pilit na dumudungis sa dangal ng gabi. Ngunit si Serafina ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na yari sa yelo na hindi kayang matunaw ng anumang pekeng pag-ibig. Ang bawat haplos ng hangin mula sa mga aircon ng bulwagan ay tila nagpapamukha sa kanya ng lamig ng katarungang matagal niyang hinintay. Mula sa gilid ng entablado, ang boses ni Doña Jacinta ay pumailan lang, isang matinis at garalgal na tunog ng isang taong nawawalan na ng katinuan. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa galit habang itinuturo ang nanliliit na si Shaira. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw na malanding babae ka, dinala mo ang kamalasan sa bahay ko. Kung hindi dahil sa sakit mo, hindi sana hahantong sa ganito ang anak ko. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng paninisi, pilit na inililigtas ang sarili mula sa pagkakalunod sa putik ng kahihiyan sa harap ng lahat ng mga elite na panauhin. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kislap habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi nagpaapi si Shaira. Ang kanyang maputlang muka ay biglang nagkaroon ng kulay mula sa matinding galit. At sa isang marahas na pagkumpas ng kamay, ibinunyag niya ang katotohanang nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Huwag mo akong ituro, senyora. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nag-utos sa amin na tapusin ang pagbubuntis ni Sarah. Ikaw ang nagsabi na hindi kailangan ng pamilya Villarta ng isang batang galing sa mababang uri ng tao. I was just following what you wanted so you could have the Montemayor money. Ang bawat salita ni Shaira ay tila mga saksak ng kutsilyo sa puso ni Serafina. Isang kumpirmasyon ng kasamaang mas malalim pa sa kanyang inakala. Ang katotohanang ang sariling lola ng kanyang anak, ang nag-utos na patayin ito, ay nagdulot ng isang matinding pait sa kanyang lalamunan na tila hindi na kailanman mawawala. Ang bawat mata ng mga panauhin sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa pamilya Villarta. Ang kanilang mga titig ay puno ng pandidiri at malupit na paghusga. Ang hiya o kahihiyan na pilit na itinatago ni Doña Jacinta sa likod ng kanyang mga marangyang damit ay tuluyan ng sumabog sa kanyang harapan. Ang kanilang reputasyon na binuo sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kasinungalingan at pagpapakitang tao ay naglaho ng parang usok sa isang iglap. Nakita ni Serafina kung paano unti-unting bumagsak ang balikat ng kanyang dating biyenan. Ang bawat hininga nito ay tila punong-puno ng bigat ng kanyang sariling kasamaan. Dahan-dahang lumapit si Serafina kay Dr. Amado Rivera na nakatayo sa isang sulok habang inaalalayan ng mga tauhan ni Salcedo. Ang doktor ay nakayuko, handa ring harapin ang kanyang tadhana
dahil sa kanyang pakikipagsabwatan noong una. Hinawakan ni Serafina ang braso ng doktor nang may bahagyang paglambot ng kanyang damdamin. Thank you, Dr. Amado, for choosing the truth over fear. I will make sure your family is safe and I will do everything to help your legal situation. Isang maliit na tango ang ibinigay ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at kapayapaan sa wakas. Tila ba isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang konsensya. Isang huling tingin ang ibinigay ni Serafina kay Nico habang ito ay hinihila na ng mga pulis palabas ng bulwagan. Wala siyang naramdamang kagalakan sa kanyang pagkapanalo. Taming ang isang malalim na pagkapagod at ang pagnanais na mahanap ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang ang mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang lumalayo, ang ningning ng mga chandeliers sa gala ay tila nawalan na ng saysay para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalabas, inabot sa kanya ni Severino ang isang folder na yari sa katad na kinuha mula sa safety deposit box ng pamilya Villarta na binili nila. Binuksan ni Serafina ang folder at binasa ang unang pahina ng isang lumang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang bawat salitang nakasulat doon ay tila nagnanais muling buksan ng sugat na akala niya ay tuyo na. Ang dokumentong yun ay hindi tungkol sa pera o ari-arian, kundi tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya piniling pakasalan ni Nico noon pa man. Ano ang lihim na nakapaloob sa papel na yon na nagpapatunay na ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay isang malaking kasinungalingan na binuo bago pa man sila magkita. Ang paligid ng presinto ay tila isang malupit na paalala ng kawalan ng kulay at pag-asa, punong-puno ng mga pader na yari sa malamig na semento na tila nagnanais sipsipin ang huling bahagi ng katinuan ng sino mang mabilanggo rito. Nakaupo si Serafina sa harap ng isang makapal na salamin, ang tanging harang sa pagitan niya at ng lalaking dati ay itinuring niyang buong mundo. Sa kabilang panig, si Nico ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Wala na ang matikas at mapagmataas na doktor. Ang natira na lamang ay isang anino ng isang lalaking nabulag ng ambisyon at takot. Ang bawat paghinga ni Nico ay tila naglalabas ng isang mapanlinlang na usok habang tinitingnan niya ang asawa sa pamamagitan ng intercom na puno ng static na tunog ng kuryente. Sarah, please makinig ka sa akin. I know it looks bad but you have to understand my position. Insecure ako sa'yo, Sarah. Noong nalaman kong ikaw ang anak ng mga Jalbuena, natakot ako na baka hindi ako maging sapat para sa'yo. Ginawa ko lang ang lahat ng yon dahil gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi mo ako kailangang kaawaan. Ang tinig ni Nico ay puno ng panginginig, isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang kahinaan upang muling pasukin ang puso ni Serafina. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang saysay at walang bigat sa harap ng babaeng dumanas ng impyerno sa kanyang mga kamay. Ang bawat pagtatangka niyang mag-gaslight ay tila isang maruming sining na wala ng madla. Huminga ng malalim si Serafina. Tuyo ang kanyang mga mata, ngunit nananatiling matatag habang nakatitig sa lalaking minsan niyang minahal. Minahal kita. Kahit bago mo pa makamit ang lahat, Nico, minahal kita. Noong akala ko pareho tayong nangangarap ng payak na buhay na may katapatan. Pero hindi ka takot, Nico. Ang totoo, pinili mong isara ang puso mo. Hinayaan mong mawala ang sarili nating anak dahil mas pinili mo ang kapangyarihan at luho na inakala mong makukuha mo sa mga Montemayor. Hindi ako ang may kasalanan, Nico. Ikaw ang halimaw na pilit na nagtago sa likod ng puting gown ng isang doktor. Ang tinig ni Serafina ay mahinahon ngunit may talim na tila isang scalpel na humihiwa sa huling hibla ng dignidad ni Nico.
Inilabas ni Serafina ang isang sobre mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng annulment ng kanilang kasal, kasama ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Doña Jacinta sa isang hiwalay na pasilidad. Ito na ang huling ugnayan natin, Nico. Mula sa araw na ito, hindi na kita asawa, hindi na kita kakilala. Ang pangalang Villarta ay magiging isang madilim na kabanata na lamang sa buhay ko na tapos na kong basahin. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang paghawi ng mga kadena na matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na kaligayahan para sa isang mabulok na pangarap. Tumayo si Serafina at tinalikuran ng lalaking nagsimulang humagulgol at sumigaw sa likod ng salamin. Pilit na tinatawag ang kanyang pangalan habang hinahampas ang bakal na harang. Ang bawat hakbang ni Serafina palabas ng presinto ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang himig ng tagumpay at paglaya. Nang lumabas siya sa malaking pinto, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mainit na sinag ng araw na tila isang mahigpit na yakap mula sa langit. Ang amoy ng kalayaan ay tila isang pabango na matagal na niyang hindi nalalasap. Naramdaman niya ang tuluyang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila siya ay muling isinilang mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Habang naglalakad siya patungo sa naghihintay na sasakyan ng kanyang mga kapatid, tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot niya, isang tinig ng isang matandang babae mula sa Batanes ang pumailan lang sa kabilang linya, puno ng pag-aalala at pagsusumamo. Senyora Serafina, ako po ang madre mula sa bahay kanlungan. Malaki po ang problema namin. Balak na pong isara ang bahay ampunan dito dahil sa kakulangan ng pondo. Maraming mga bata ang mawawalan ng tahanan. Ang balitang iyon ay tila isang bagong mitya na nagliyab sa puso ni Serafina. Sa gitna ng kanyang sariling paglaya, paano niya magagawang talikuran ang mga buhay na nangangailangan din ng isang bagong simula? At ano ang naghihintay sa kanya sa malayo at payapang isla ng Batanes na maaaring magpabago sa kanyang buhay ng tuluyan? 2 taon ang lumipas ng tila isang banayad na paghawi ng kurtina ng ulan upang bigyang daan ang gintong sikat ng araw sa malawak na kapuluan ng Batanes. Ang hangin dito ay kakaiba, malamig, sariwa at punong-puno ng amoy ng dagat na tila isang mahigpit na yakap mula sa isang inang nagnanais maghilom ng lahat ng lahat ng sugat. Sa tuktok ng isang luntiang burol na nakaharap sa naglalakihang alon ng karagatang Pasipiko, nakatayo si Serafina Jalbuena. Ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng anino ng pighati, ay ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng asul na kalangitan. Wala na ang itim na trahe de mestiza ng paghihiganti. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Sa paanan ng burol matatagpuan ang bahay kanlungan ni Liwanag. Ang pundasyong binuo ni Serafina para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan Jadin at maling pagtrato ng sistemang medikal. Dito, ang bawat silid ay hindi amoy chemical, kundi amoy ng mga pinatuyong bulaklak at bagong luto na kape. Kasama ni Serafina si Manang Rosa, na ngayon ay masayang nagtuturo sa mga kabataang ulila kung paano magburda. Ang matanda ay tila nabigyan din ng bagong buhay. Ang bawat tawa nito ay isang patunay na ang kabutihan ay palaging nakakahanap ng tahanan. Ang dating makinang panahi na kinakalawang na ay nalinisan na at ngayon ay ginagamit na sa paglikha ng mga pangarap at hindi na ng mga tanikala ng pagsisilbi. Nabalitaan ni Serafina
mula kay Salcedo na ang hustisya ay tuluyan ng naningil sa pamilya Villarta. Si Nico ay nananatili sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging para sa paghawak ng scalpel ay ngayon ay sanay na sa paglilinis ng mga maruruming pasilyo ng presinto. Si Doña Jacinta naman ay tuluyan ng nawala sa sariling katinuan, madalas na nakikita sa loob ng kanyang selda na nakikipag-usap sa hangin at pilit na inaayos ang mga imbitasyong papel na matagal nang naging basura. Pinatawad na sila ni Serafina, hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa ng puwang ang kanilang mga anino sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala, kundi isang regalo para sa kanyang sariling kapayapaan. Sa gitna ng kanyang pagmamasid sa dagat, lumapit si Dr. Mateo, isang manggagamot na piniling magsilbi sa malalayong isla. Inabutan niya si Serafina ng isang mainit na tasa ng tsa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdampi na nagdulot ng isang munting panginginig na puno ng paggalang at katapatan. Walang mga mabulaklak na salita, tanging isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang pusong nakakita ng kagandahan sa gitna ng pagkasira. "The kids are waiting for you, Sarah," sabi nila. Gusto raw nilang matutong gumawa ng mga bulaklak na ganchilyo. Ang tinig ni Mateo ay mababa at puno ng lambing, isang uri ng kaligtasan na matagal nang hinanap ni Serafina. Bago bumaba ng burol, pumasok muna si Serafina sa kanyang maliit na opisina. Sa pader, nakasabit ang isang glass box kung saan nakalagay ang maliit na sapatos na ganchilyo na kulay asul. Hindi na niya ito tinitignan ng may luha. Tinitignan niya ito bilang isang simbolo ng isang munting anghel na naging tulay upang mailigtas niya ang libu-libong kababaihan. Ang peklat sa kanyang tagiliran ay hindi na marka ng kahihiyan, kundi isang medalya ng isang mandirigma na hindi sumuko sa gitna ng unos. Ang tunog ng mga kampana mula sa simbahan sa malayo ay tila isang pagbabasbas sa bawat bagong hininga na kanyang kinukuha. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tiniis, kundi sa tapang niyang bumangon mula sa sarili niyang mga abo at magtanim ng pag-asa sa lupang pinagdamutan siya ng liwanag. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dulo ng dagat, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, alam ni Serafina na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang huling tuldok. Ito ay isang walang hanggang simula ng isang buhay na malaya, marangal at punong-puno ng pag-ibig na hindi na kailanman muling mananakaw.